Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bali yung isulat ko muna yung mga huruful hijaiyah. So, anong ibig sabihin ng huruful hijaiyah sa English? Yun yung Arabic alphabet. So, saan tayo magsisimula? Kailangan sa Arabic, lagi tayo nagsisimula dito sa kanan, bago ang kaliwa. Hindi tulad ng English, nagsisimula tayo sa kaliwa, bago ang kanan. So, ulitin ko, dito tayo magsisimula. Paano nga ba isulat ang alif? Ang alif, ganito lang isulat. Alif, ba, ta, ka, jim, ha, kha, dal, and zal. Ra, zai, sin, shin, sod, dod. Pasensya na, nag-alis ko ata kanina. Dod, to, do, ain, and goin. Pa, pa, kef, 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 fa, kef, qaf, lam. Yung lam, hindi mo siya pwedeng ipantay dito, kailangan nakababa yung lam dito, ano? Lam, mim. Mim. Nun, ganun din. Kailangan ibaba natin ng konti. Nun, kailangan ibaba natin ng konti. Nun, wow. Ganun din yung wow. So, yung wow, fa, and qaf, magkaiba sila ng pagkasulat. Nakikilala mo naman dito, no? Kasi pinaba ko yung parang buntot niya. Nun, wow, ha. Ha. Ganito yung tamang pagsulat ng ha, para hindi kayo mahihirapan. Ganyan. Baba. Okay, gumawa ka ng parang bilog. Ganyan, ha. Wow, ha, ya. Okay, may kulang tayo, no? Wow, ha, lam, alif. Ito yung lam, alif. So, gumawa ka lang ng lam. Lagay mo ng alif. Hamza. Paano isulat yung hamza? And ya. Ang ya ay parang hayalin tulad natin siya sa duck. Yung ya. So, inshallah ta'ala, sana ay naging malinaw itong natin, Okay. So, next topic natin, pag naniniwais nyo, okay, ano ang unang gawin? Ang unang gawin, hindi yung pagsusulat. Yun yung pagsasaulo ng mga alpabito. So, pangalawa, ano ang pangalawang gawin after natin na isaulo ito? Yun yung pronunciation. Kung paano natin i-deliver ang mga pinagkaiba o yung mga pronunciation ng mga letra o ng mga huruf. So, pangatlo, inshallah, doon na tayo sa kung paano isulat ang mga ito. So, take note yung una, kailangan isaulo natin. Pangalawa, yung pronunciation. At saka pangatlo, ito yung paano natin isulat. Kasi yung pang-apat, wala pa tayo. So, yung pang-apat, yun yung pagka-dikit-dikit natin. Halimbawa, bibigyan ko ng isang halimbawa lang, Dikit natin yung ba, ta, and sa. Ba,
sa, and ka. So, medyo mahirap-hirap yan kapag nandito na tayo sa gym. Ito, gym, ha, and ka. Gym, sa gitna, ha. Ito yung nasa unahan, sa gitna, at sa katapusan o sa dulo. Ito yung magiging mukha niya. So, ito yung gym, ha, walang toldok, and ha, meron toldok. So, example lang ito na sinusumpay, kumaga kinakabit, pinagdidikit ko. Pinagdidikit ko yung pwedeng idikit. Kasi meron tayong hindi pwede idikit, katulad ng wow, ng rock, and dry. Halimbawa, kukuha ko ng shin na pwedeng idikit, sin at shin. Sin, ito yung, okay, yung shin niya, ito siya. So, puputulin ko, ilalagay ko dito. Kuha na naman ako, ito na naman yung example ko, yung shin. Ganyan. Pero, puputulin ko siya, kasi meron akong ikakabit. Yun yung, okay, yun yung wow. Kabit natin yung wow. So, meron pa akong ikakabit. Hindi ko pwedeng ganitohin, kasi hindi siya pwede ikabit. Yun yung sinabi kong hindi pwede ikabit. Ito, hindi pwede ikabit. So, nagiging ganito lang siya. So, pwede itong ikabit. Nagiging sin, shin. Wow, hindi pwede ikabit dito. So, yun, hanggang doon na lang. Baka abutan kami ng teacher namin. Sige, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.